Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng nubos, purihin ng manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila, ay nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na kakatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang pumunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano ba't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng mga ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus.
Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noy di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa, na panghihinaan ng loob. We get discouraged at times. At minsan nangyayari talaga sa buhay natin yon, na yung inaasahan natin, yung expectations natin, hindi naging reality. At pag ganun ang nangyayari, parang nanghihinaan tayo ng loob. At minsan sa isang tao na panghihinaan ng loob, siya ay madalas nakatungo. Hindi makatingin ng diretsyo dahil parang bigat na siya sa pakiramdam niya. Yung dalawang alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo, tila'y parang nawawalan sila ng pag-asa. Yung expectation nila, tila'y hindi naging reality para sa kanila. Sila'y naglakad patungo sa Emmaus, malungkot, nakalugmok. Yung inaasahan nila, parang hindi nagkatotoo. Sila'y gulong-gulo. Pero nung kasama nilang naglakbay si Jesus, nung binalikan nila yung karanasan nang si Jesus ay kasama nila at kausap nila, pero hindi pa nila nakikilala si Jesus, ang sabi nila, kaya pala ganun ang nararamdaman natin habang kausap natin siya. At sa kabila ng ating discouragement sa buhay, sa kabila ng mga tila'y hopelessness nating nararamdaman, magandang tignan na si Jesus ay kalakbay natin. Pero hindi nila nakilala si Jesus yung kasama nila. Hindi nila nakilala na habang naglalakad sila, si Jesus pala yun. Dahil marahil hindi nila napapansin ang presensya ng Diyos dahil masyado sila nakatingin sa kanilang problema at suliranin. Hindi napansin ng Diyos kasi iba ang tinitignan. Hindi napansin ang paggabay ng Diyos at presensya ng Diyos dahil sa iba nakatingin. Minsan ganun din tayo, di ba? Ang tinitignan natin lagi yung problema natin. Yung pinapansin natin, yung problema natin, yung disappointments natin. Tinatanong natin, nasaan ang Diyos? Tulad ng karanasan ng dalawang alagad na ito patungong Emmaus, si Jesus pala ay kasama nila. Hindi lang nila nakita, hindi nila nakilala si Jesus. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, nakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay. Ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob ay ang salita ng Diyos na ipinapahayag at binabahagi sa kanila ni Jesus. Maganda rin sa ating buhay Kristiyano, bumalik tayo rito. Bumalik sa salita ng Diyos, bumalik sa paghahati ng tinapay sa Eucharistia, dahil doon nagpapakita sa atin si Jesus. Nagpapakita si Jesus sa atin, kinakausap tayo kapag pinapahayag ang salita. Si Jesus ay tinatanggap natin sa kanyang katawan at dugo kung tayo ay nakikiisa sa Eucharistia.
At yan po ang larawan ng isang tao na tunay na deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno. Na sa kabila na kanyang disappointments, kaya niyang bumalik sa salita ng Diyos at sa paghahati ng tinapay. Kaya niyang hanapin si Jesus. At alam niya saan niya hahanapin si Jesus. Alam niya paano hahanapin si Jesus. Ang taong may debosyon sa Panginoong muling nabuhay ay laging nakikiisa sa pagdiriwang ng Eucharistia at sa pakikinig ng salita ng Diyos. At marahil, ang iba sa atin dito ay patuloy na bumabalik dito sa dambanang ito dahil nais nating masumpungan si Jesus. Hinahanap natin si Jesus na muling nabuhay. May kanya-kanya tayong dinadala. May kanya-kanya tayong mga ipinagdarasal. Ang iba naman siguro, nagpapasalamat din naman. Kaya patuloy na bumabalik dito. Hinahanap lagi natin ang Diyos na muling nabuhay. At sa ating ebanghelyo, lagi nating kalakbayan Diyos. Kasama natin ang Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Muling sumpungan si Jesus. Hanapin ang Diyos na muling nabuhay. Siya ang ating pag-asa. Amen.